Gaano nga ba kahalaga yung resibo, lalo na kung ang kapalit ay posibleng panganib sa publiko? Oo nga eh. Kasi 'di ba kapag may reklamo ka tungkol sa isang produktong defektibo tulad ng baterya ng motor, pwede bang mabaliwala lang dahil sa technicality kahit na alam mo yon may issue pala sa kaligtasan? Yan yung pinag-usapan sa isang kaso sa Korte Suprema. Pag-usapan natin yan ngayon. Ito yung kasong PPC Asia Corporation laban sa Department of Trade and Industry, GR number 246439. Medyo bago-bago pa, September 8, 2020 ito pinasyahan. Oo, naalala ko to, yung sa baterya ng motor, di ba? Yun nga, nagsimula lahat to sa reklamo ni Luis Baroc Biraugo. Nagreklamo siya sa DTI noong 2015 kasi daw 4 na beses siyang nagpalit ng lead-acid battery ng motor niya. Grabe. 4 na beses? Anong mga brand daw yun? Ayun, nabanggit. 3K, Nagoya, Quantum at GS Tropical. Tapos sa loob lang daw ng maikling panahon. So parang sunod-sunod yung pagpalya. Nakakadismaya nga naman yun. Talaga. Kaya humingi siya ng tulong sa Philippine Association of Battery Manufacturers, yung PABMA. Yung PABMA. Sila yung asosyasyon ng mga gumagawa ng baterya dito. Oo. Tapos ang PABMA, pinasuri nila yung mga sample sa Philippine Batteries Inc. o PBI. At ano yung luabas sa test ng PBI? Eto na nga, lumabas daw na maraming sample ng mga bateryang yon bumagsak sa tinatawag na reserve capacity test. Yung reserve capacity. Yun ba yung gaano katagal pa kayang mag-supply ng kuryente yung battery kahit patay na yung makina? Oo, yun mismo. Importante yon lalo na pag emergency, di ba? Kung bigla kang tumirik. So, ibig sabihin, substandard, hindi pasado sa Philippine National Standards. PNS 06.1987 pa nga yung standard na ginamit. Exactly. So dahil dyan, si Biraugo humiling na siya sa DTI, specifically sa Fair Trade Enforcement Bureau or FTEB. Ano yung hiningi niya sa FTEB? Una, magsagawa daw ng DTI ng sarili nilang confirmatory test. Pangalawa, ipatigil yung pag-import at pagbenta ng mga brand na yun. Makes sense kasi kung substandard nga delikado. Oo. Tapos, pangatlo, parusahan yung mga importers, kasama na nga doon yung petitioner dito, yung PPC Asia Corp para sa 3K brand, kasi violation daw ng Consumer Act. Okay, so malinaw yung reklamo niya. Ano namang naging aksyon ng DTI-FTEB? Ayun yung medyo nakakagulat nung una. Ibinasura ng FTEB yung reklamo. Bakit daw? Dalawa yung rason nila. Una, kulang daw sa legal standing si Biraugo. Ibig sabihin, wala daw siyang karapatang magreklamo kasi... Kasi hindi niya napatunayan na siya mismo yung bumili. Yung resibo, issue. Oo, yun nga, walang resibo na nagpapatunay na siya yung bumili o kaya yung mga binili niya, yun mismo yung mga na-test ng PVI. Okay. Medyo technical nga. Ano yung pangalawang rason? Pangalawa, wala daw cause of action o sapat na basehan yung reklamo. Parang mas pinanigan pa nila yung mga naunang certification na binigay sa mga importers. So parang mas nanaig yung papeles ng importers kaysa sa resulta ng test ng PVI at reklamo ng consumer. Parang ganun yung dating nung una. Pero hindi dyan natapos. Umakyat ang kaso. Nag-apela si Biraugo sa DTI Secretary. Okay. Anong nangyari sa apela? Dito nagbago ang ihip ng hangin. Yung DTI Secretary, si Yusek Barba pala yung umakto nun, binaliktad niya yung desisyon ng FTEB. Ano sabi ng DTI Secretary? Sabi niya, sapat na yung alegasyon ni Biraugo bilang isang consumer na naapektuhan. Hindi daw dapat mahadlangan ng teknikalidad, tulad ng issue sa resibo, yung pag-alam sa katotohanan. Tama naman yun. Lalo na kung public safety ang involved. Oo. Kaya ang utos niya, ituloy ang investigasyon, itest agad yung mga baterya bago magdesisyon sa merito ng kaso. So, inutos talaga yung testing. Dito na siguro pumasok yung PPC Asia Corp sa Court of Appeals. Yes. Sila lang yung umapela sa CA gamit yung tinatawag na Petition for Certiorari. Kinu-question nila yung utos ng DTI Secretary. Pero anong sabi ng CA? Pinaburan ba sila? Hindi rin.
Dinismiss ng CA yung petisyon ng PPC. At ang dahilan? Mga procedural issues na naman. Ano yung mga yon? Una, paulit-ulit daw na hindi na isubmit ng PPC yung mga kopya ng mahalagang dokumento galing sa DTI. Yung mismong reklamo ni Biraogo, yung mga position paper nila, yung appeal memorandum sa DTI secretary. Importante yun para maintindihan ng CA yung buong kaso. Kulang yung record na sinubmit nila sa CA. Ano pa? Pangalawa, hindi daw sila nag-file ng motion for reconsideration, MR, sa DTI secretary bago sila dumiretso sa CA. Usually kasi, kailangan mo munang i-ask yung agency na i-reconsider yung desisyon nila bago ka umakyat sa korte. Oo, requirement yan madalas. Exhaustion of administrative remedies. Nag-MR ba sila sa CA? Nag-file sila ng MR sa CA mismo nung na-dismiss na sila. Pero kahit doon, hindi pa rin daw nila isinubmit yung mga kulang na dokumento from DTI. Ayun lang. Mukhang may problema nga sa pagsunod sa proseso. Kaya ayun, hindi na nakapagtataka, umabot na sa Korte Suprema yung kaso. Dinala na ng PPC. Ano na yung naging issue sa Supreme Court? Basically, dalawa. Una, tama ba yung CA na i-dismiss yung kaso dahil sa mga procedural lapses na to? Dahil sa hindi pagsunod sa proseso? At yung pangalawa? Pangalawa, mas substantive na to. Nalabag ba yung due process ng PPC nung inuutos ng DTI Secretary yung testing ng mga baterya nila? Kasi parang ang dating sa kanila, hinatulan na sila agad without full hearing. Okay. So, procedural at substantive yung issues. Anong hatol ng Korte Suprema? Kinatigan ng Korte Suprema yung Court of Appeals. Tama daw yung dismissal. Pati sa issue ng hindi pag-file ng MR sa DTI? Dito medyo interesting. Sabi ng Korte Suprema, tama pala ang PPC sa part na yun. Hindi talaga kailangang mag-file ng MR sa DTI Secretary. Bakit daw? Kasi, ayon mismo sa DTI Rules on Consumer Complaints, bawal daw talaga ang motion for reconsideration. Isa itong prohibited pleading. So kung bawal pala, edi hindi requirement bago umakyat sa CA. Tama! Sabi ng korte, ang isang prohibited pleading ay parang hindi nag-exist, walang legal effect. Hindi nito mapipigil yung pagtakbo ng panahon para umapela. Okay, so bakit dinismiss pa rin ng Korte Suprema yung kaso kung tama naman palang PPC sa MR issue? Dahil dun sa isa pang procedural ground, yung paulit-ulit na paggabigo ng PPC na isumite yung mga importanteng dokumento sa CA. Yung reklamo, position paper, appeal memo. Yung mga papeles na kailangan para maintindihan ng CA yung kaso. Oo, sabi ng Korte Suprema, hindi lang ito simpleng teknikalidad. Pagpapakita raw ito ng parang kawalan ng respeto sa proseso ng korte. At yung procedural rules, hindi daw dapat binabaliwala kasi mahalaga yan para sa maayos at mabilis na pagbibigay ng hustisya. I see. So, kahit may punto sila sa MR issue, yung hindi pagsunod sa requirement na isumite yung kompletong record, yun yung nagpabagsak sa kaso nila sa procedural aspect. Mukhang ganun nga. Ngayon, dun naman sa pangalawang issue, yung tungkol sa due process. May violation ba? Ano ang sabi ng Korte Suprema dyan? Wala daw nalabag na due process ang PPC. Paanong wala? Inutos na yung testing ng produkto nila. Sabi ng korte, yung pag-uutos ng DTI na itest yung mga baterya ay sakop ng kapangyarihan at mandato ng DTI sa ilalim ng Consumer Act. Artikulo 17 pa nga daw. Yung kapangyarihan ng DTI na protektahan yung mga consumers. Oo, para masiguro na yung mga produkto sa merkado ay sumusunod sa quality at safety standards. Yung pag-test daw, hindi pa yun hatol laban sa PPC. Parang investigation stage pa lang. Exactly. Isa lang daw itong hakbang para malaman yung katotohanan. At pagkakataon pa nga daw ito para sa PPC na mapatunayan na okay yung produkto nila na dekalidad. So, walang prejudgment na nangyari, part lang ng regulatory function ng DTI. Yon ang sabi ng korte. Kaya ang final na disposisyon, pinagtibay yung desisyon ng CA na nagdi-dismiss sa petisyon ng PPC at ibinalik yung kaso sa DTI para ituloy na yung proseso, yung testing at investigasyon. Okay, malinaw. So, may mga mahalagang aral o doktrina tayong makukuha dito, ano?
Oo, meron. Ano yung mga key takeaways dito? Una yung tungkol sa prohibited pleading. Kung nakalagay sa rules na bawal ang isang klase ng motion or pleading tulad nung MR sa DTI consumer cases, wala talaga itong legal na epekto. Parang hindi mo siya final. Okay, importante yan para sa mga abogado at sa mga nagpa-file ng kaso sa mga ahensya. Alamin kung ano yung mga bawal na isumite. Tama. Pangalawa, yung halaga ng procedural rules. Ulit-ulit sinabi ng korte na hindi ito dapat binabaliwala. Hindi lang ito basta ang teknikalidad. Mahalaga to para maayos yung takbo ng kaso, mabilis at maprotektahan yung karapatan ng lahat ng panig. So hindi pwedeng basta substance over form palagi. Kailangan pa rin sumunod sa tamang proseso. Oo, lalo na kung paulit-ulit na yung hindi pagsunod. Pangatlo, pinagtibay dito yung kapangyarihan ng DTI's authority. May mandato talaga sila sa ilalim ng Consumer Act na magsiyasat, mag-inspect at magpasuri ng mga produkto. Para masigurong ligtas at dekalidad yung mga nabibili natin para sa kapakanan nating mga consumers. Yun mismo, part ng police power ng state na in-exercise through DTI. So balik tayo sa tanong kanina. Para sa inyo na nakikinig, ano kaya ang mas matimbang sa ganitong sitwasyon? Yung mahigpit na pagsunod ba sa rules of procedure? O yung pagtiyak na ligtas at okay yung mga produkto sa merkado? Oo, saan ba dapat lumundo yung balanse? Naging patas ba yung sistema para kay Birago, yung consumer, at para sa PPC Asia, yung kumpanya? Interesting na tanong yan, ano? Kasi parehong may punto, di ba? Talaga, kaya gusto naming marinig yung pananaw ninyo. Paki-comment na lang sa baba ang inyong mga saloobin. At kung nakatulong sa inyo itong pagimay natin sa kaso, pa-favorite naman po. At syempre, para tuloy-tuloy ang ating pagtatalakay sa mga mahahalagang usapin at desisyon ng Korte Suprema at iba pang kaalaman, huwag kalimutang mag-subscribe. Tama, para updated ka lagi. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin ngayon. Hanggang sa susunod na paghimay natin ng mga kaalaman.